Hello mga kabosing! Welcome back again to my vlog. So for today's video nga mga kabosing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang my final prediction ng Mr. Grand Philippines 2024 na kung saan bukas na ang finals mga kabosing, alas 9 ng gabi. Sino kaya ang makakapasok sa semi-finalist? Please watch this mga kabosing, at before anything else is nais ko muna kayong batiin ng magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa lahat pong nanonood po sa aking YouTube channel. Hello po, at sana po ay nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel, Arman Montoya Vlog. So ayan mga kabosing, i-reveal ko na yung aking final prediction para sa Mr. Grand Philippines, kasi bukas na yan mga kabosing. Don't miss the big event of the grandest of Mr. Grand Philippines mga kabosing. So narito yung aking mga napipisil at posible talagang mag-uuwi ng corona bukas, at syempre yung yung mai-represent niya ang ating Pilipinas sa international pageant. So narito yung aking staff 15 mga kabosing na kinabibilangan ng for my 15 spot from Filipino community of Kingdom of Saudi Arabia na si Aaron Joe Reyes mga kabosing. So dito nakitaan ko siya ng potential na pwedeng mag-uwi ng corona na si Aaron Joe Reyes mga kabosing. Nandito yung kanyang pictures at videos mga kabosing. So ang gwapo niya mga kabosing at deserve niyang makapasok sa semi-finalist. At syempre for my number 14 spot from Filipino community of France na si Jeffrey Joaquin, na dito pa lang sa photos nito is makitaan mo talaga na potential din talaga siya, at ang ganda ng kanyang face, yung kanyang katawan, okay na okay din mga kabosing. At syempre for my number 13 spot from Dasmariñas, Cavite na si John Yo Capili. So siya yung napipisil kong semi-finalist mga kabosing, kasi based sa kanyang performance din is lumalaban din naman talaga itong si Dasmariñas Cavite. At syempre for my number 12 spot from Pampanga province na si Marquez Cielo Santos, na ang moreno ng kanyang kulay at syempre yung kanyang tindig din talaga mga kabosing, hindi rin talaga magpapatalo when it comes sa kanyang katawan din, na okay lang naman sa akin, very normal lang, pero pasok na pasok sa akin sa panlasa. At syempre for my 11 spot from Cordillera region na si Joe Marzon Don Van mga kabosing. So dito moreno din siya, at yung kanyang katawan din sobrang firm din, at okay naman sa akin yung kanyang performance, yung kanyang galawan, pasok na pasok sa akin si Cordillera region. Next for my number 10 spot si Castillejos Zambales na si Carl Joseph Abweng mga kabosing. So itong kanila ito si Carl Joseph Abweng, so hindi naman siya masyadong katangkaran, pero yung kanyang personality, yung kanyang galawan talaga mga kabosing, yung kanyang body build talaga is sobrang pasok sa panlasa. At kahit hindi siya masyadong katangkaran, okay naman sa akin, pero when it comes sa performance, nanlalaban talaga itong si Castillejos Zambales. Next for my number 9 spot from Rizal, Laguna na si Jake Lawrence Cononado Baya. Yun mga kabosing, dito ng kanyang full pictures. For this round mga kabosing, pinasok ko siya as number 9 kasi nakitaan ko talaga siya ng potential or magkaka top 5 talaga itong si Rizal Laguna na si Jake Lawrence.
yung kanyang body okay naman, at yung kanyang performance nung preliminary dun sa Aklan okay sa akin mga kabossing. Next, for my number 8 spot from Antipolo Rizal na si John Jericho Porcin Nola mga kabossing. So ito naman from Rizal, Antipolo Rizal. Maganda rin yung kanyang pinapakita when it comes sa starting to finish, and then bukas na yung laban, malay natin makakapasok siya sa semi-finalist at makaka-top 5 mga kabossing. At syempre, for my number 7 spot, si Quezon City na si John Denmark Tumilden mga kabossing. Dito rin isa talang coach sa gym, coach instructor. Kita mo naman yung kanyang katawan, ganda-ganda ako sa katawan niya, yung body build niya. Nung nagsuot siya ng si Superman, bumagay talaga sa kanya yung kanyang itsura doon. Yung kanyang tindig talaga is may pagka Superman din pag mabihisan talaga itong si Quezon City. Next, for my number 6 spot, si Zambales na si LJ Dado, na ito din moreno din. Maganda rin yung kanyang voice of tone mga kabossing, sobra talagang modulate at napakabuo talaga ng kanyang boses. So pinasok ko siya as number 6 kasi makitaan ko rin siyang potential winners or runners up mga kabossing, si LJ Dado. Next, for my number 5 spot, si Phil Community of Australia na si Dale Daniel Fisher mga kabossing. So ito, ang ganda talaga ng kanyang register sa kanyang face, pero yung kanyang body naman need pa talagang magpapayat na masyado para lang maging fully developed talaga yung kanyang katawan mga kabossing, at nakitaan ko rin talaga siyang potential winners na si Filipino Community of Australia. At syempre, for my number 4 spot, si Quezon Province na si Jonas Harina. So ito rin mga kabossing, sobrang lakas din talaga ito ni Quezon Province na si Jonas Harina when it comes sa kanyang itsura. Para may pagka-Korean siya, na may pagka-Chinese, pero yung kanyang body build niya talaga mga kabossing, sobrang ganda, at ang ganda ng kanyang forma ng kanyang katawan. Sobra talagang mapapakon talaga yung mga audience talaga sa kanyang, mapapatingin sa kanyang magandang katawan. Next, for my number 3 spot from Caloocan City na si Mark Joseph Makalintal mga kabossing. So ito is I think nasa 20 years old pa lang to, 21. Batang bata yung kanyang itsura dito. Yung kanyang katawan din batang bata pa, pero yung kanyang katawan parang may something na may mga abs na din mga kabossing. Pero more on gym pa para gumanda yung katawan niya. Pero pinasok ko siya as my number 3 kasi potential naman talaga itong si SK Chairman mga kabossing na makapag-uwi ng corona or mag-runners up mga kabossing bukas sa finals competition ng Mr. Grand Philippines 2024. At syempre, for my number 2nd spot na from Mandaluyong City na si Sandro Sandy Sales mga kabossing. So dito si Sandro Sales mga kabossing, so ang ganda talaga ng kanyang mata, very captured. Kahit hindi siya masyadong katangkaran, is nakakatch mo talaga yung kanyang cuteness, yung kanyang ganda ng mata, yung kanyang body build na maganda rin kanyang body build, need lang i-improve. Pero yung height niya talaga, nakulangan din ako minsan. Pero yung kanyang face mga kabossing, sobrang approve na sa akin. Napaka angelic niya, napakaganda ng kanyang mata, the way tumingin siya talaga mga kabossing, ka talaga sa kanya. At syempre yung last na yun na may revealing talaga siya sa kanyang swimwear mga kabossing, na may pinakita siyang, alam mo na yun, yung parang nasa gitna ng isang part ng lalaki. Pero ngayon, he is my number 2. Malay mo, siya yung mag-uuwi ng corona mga kabossing, or another crowns or runners up mga kabossing.
Next naman si Bulacan Province na si Jonathan Perez. So ito matangkad din to si Jonathan Perez, yung kanyang bodybuilding, slim siya at matangkad din at haba ng kanyang katawan mga kabosing. Sobrang ganda at ang pogi din ito mga kabosing na si Jonathan Perez. Nakitaan ko rin siya ng potential as winner mga kabosing. Kitang-kita mo naman sa kanyang performance sa galawan mga kabosing. Mapapa-wow ka talaga sa kanyang sa kanyang face. Mapapa-wow ka talaga sa kanya at hindi mo talaga siyang maiitsapwera kasi sobrang charming talaga ng kanyang itsura at yung kanyang charisma sa mga madla people mga kabosing. So ayun mga kabosing, nakita nyo na yung aking 15 semi-finalists, yung my prediction ko. Sino-sino kaya yung makakakuha ng corona bukas sa coronation night ng Mr. Grand Philippines. So narito yung aking mga top 15 na possible talaga na makakuha ng corona. At syempre maraming salamat po sa panonood po sa aking YouTube channel at syempre please subscribe my YouTube channel, Arman Montoya Vlog. At bukas na yung coronation night, manonood po tayo at mag-live po tayo bukas mga kabosing. So tomorrow is November 13. So keep safe po, bye bye. Subscribe please, bye bye. Keep safe po mga kabosing.